Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalaki. Shoutout kay Emily Lamtria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa paghusga mula sa lahat ng uri ng haka-haka, ang pinakamatapang at pinakamabaliw na ideya sa kasalukuyan ay maaaring ang haka-haka na pinakaangkop sa kasalukuyang sitwasyon. Si Peigo ay medyo baliw. Pero totoo, si Han Sanchen ang pinakamalamang na anino, at ang lugar kung saan nangyari si Han Sanchen ay nasa bawal na lugar ng kamatayan. Kung gusto niyang sumuporta, siya ang pinakamabilis na makarating dito. Ang lahat ay tila natagpuan ang pinakaangkop na ebidensya para dito. Ngunit sa sumunod na segundo, ngumiti si Peigo at umiling muli. Paano kaya si Han Sanchen? Hindi pa banggitin ang nangyari kay Han Sanchen nang bambahin siya sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, hindi masama para sa kanya na bumalik na may sariling buhay. Paano pa siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas? Pangalawa, si Han Sanchen ay nasugatan ang kanyang sarili, at kahit na siya ay lumabas dito ng buo, maaaring hindi siya makapagdala ng anumang tulong. Ang tanging posibilidad ay may nakatulong sa kanya sa death zone. Ngunit sa pagsabog na iyon, paano siya makakawala dito? Sa makatuwid, ang lahat ng uri ng mga bagay, na pinagsama-sama, ay naging imposible. Sa pag-iisip nito, isang bakas ng kapitan ang sumilay sa mga mata ni Peigo. Nakuha. Isa pang matunog na sampal ang nagpabalik kay Peigo sa realidad mula sa kanyang imahinasyon. Ang pangatlong sampal ay, bilang isang lalaki, nakikita mo ang iyong manugang na pinapahiya, ngunit hindi ka nakakatulong, anong klaseng lalaki ka? Nakuha. Ikaapat na sampal, bilang anak ng tao, inaatake mo ang sarili mong ama. Alam mo ba kung ano ang kaloob ng pagiging magulang? Hindi ito kasing ganda ng baboy o aso. Sa dalawang magkasunod na sampal, halos masampal si Peiho na parang pool ng putik, na marahan na nakatanim sa mga kamay ni Han Sanchen. Hindi na siya kasing lakas ng dati, tulad ng 100 taong gulang na lalaki na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Kung tungkol sa kanyang hitsura, pabayaan ang ulo ng baboy sa ulo ng baboy, natatakot ako na kahit ang baboy ay hindi makilala ito bilang kanyang sariling uri. Ano, hindi na makatiis. Nang makitang ang anino ay malambot na sa kanyang mga kamay na parang patay na aso, napamura siya ng masama. Tutulungan kita. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang anino ay direktang nagputok ng enerhiya sa braso ni Peiho gamit ang kanyang kanang kamay. Biglang, isang itim na gas ang tumagos sa katawan ni Peiho, at pagkatapos mabanyagan ng kapangyarihang ito, si Peiho, na naghihingalo na, ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan. Bagamat namamaga pa rin ang sugat sa kanyang mukha na parang ulo ng baboy, ngunit mabilis na bumubuti ang nasirang interior. Ilang segundo lang, biglang namulat si Peiho. Natigilan ang isang grupo ng mga crony, ngunit mas nanginginig pa. Nakakita na ako ng mga nagpapahirap, ngunit hindi pa ako nakakita ng gayong mga pahirap, binugbog ka ng kalahating kamatayan, pagkatapos ay pinagaling ka, at pagkatapos. Sa pag-iisip pa lang, hindi napigilan ng mga taong ito na umatras, sa takot na hindi sinasadyang magkagulo at maging malas. Nakuha. Oo naman, may mga bagay na mahuhuli, ngunit hinding-hindi sila mawawala. Isa pang sampal sa mukha ni Peiho. Napakasakit ni Peiho na halos mawalan ng malay sa pangalawang pagkakataon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin sa anino na hindi nagsasalita ng mahabang panahon, at galit na sinabi, ano ang dahilan ng ikalimang sampal na ito? Hindi ko naisip. Mahinang sabi ng anino. Ikaw. Snap. Pang-anim na sampal. Galit na galit si Peiho at magsasalita na sana, ngunit narinig niya ang madilim na anino at malamig na sinabi, ang ika-anim na sampal na ito ay nasa harapan ko, at marami ka pa ring nagsasalita.
Nagalit si Peiho, at ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Ano kayang gagawin niya? Kung magpapatuloy tayo, natatakot akong dumating muli ang ikapitong sampal. Gayunpaman, mabilis siyang tila may naisip, at pagkatapos, tumawa ng malakas si Peiho. Kumunot ang noo ni Heiying, tiningnan siya ng bahagya, at walang ginawa. At ang isang grupo ng mga crony ay tumingin sa kanilang anak na may ganap na kamangmangan. Halatang hindi nila maintindihan kung bakit biglang tumawa ng malakas ang anak niya. May dapat bang ikatuwa? O, ang anak ko ba ay binubugbog ng katangahan? So, baliw. Ano, kakaiba yung tinatawanan ko. Tumingin si Peiho sa anino at ibinuka ang kanyang bibig ng may pag-irap. Talagang bihira para kay Heiying na walang ginawa, nakatingin kay Peiho, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ha ha ha, ha ha ha. Nang makita ang anino na naghihintay na sumunod sa kanya, si Peiho ay tumawa ng mas baliw sa ilang sandali. Hoy, natatawa ako sa'yo retard, natatawa ako sa'yo duwag. Oh, tanong ng anino. Akala ko ba napaka-capable mo, basura ka, hindi ka naglakas loob na patayin ako, hindi ba? Kung may binhi ka, halika, halika. Maging bayani ka sa harapan ko, ba? Malakas na nagmura si Peiho at naging mayabang. Naisip na niya ito. Ang lalaking ito ay patuloy na binubugbog ang sarili para sa kapakanan ng pamilya Pei. Halatang kakampi siya ng kanyang ama, na nagpapakita rin na tama talaga ang kanyang sariling haka-haka. Ang anino sa harap niya ay isang tiyak na master ng pamilya Pei, ang alas na lihim na nilinang ng kanyang ama. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na patayin ang kanyang sarili. Dahil siya ang kinabukasan ng pamilya Pei. Ano ang kinakatakutan niya? Oo naman, sa sigaw ni Peiho, hindi siya pinatay ni Heiying, ngunit pinatay siya bilang panunukso. Sa halip, walang nagawa si Sombra, bagkus ay nakatayo pa rin doon na nakahawak sa sarili, hindi man lang sinasampal ang kanyang mga kamay. Ano, sabi ko sa'yo, guilt. I tell you, I am the head of the Pei family, you let me go, otherwise, you will be liquidated by the Pei family. Sa kapital, natural na mas mayabang si Peiho. Ngunit sa sumunod na segundo, nang medyo mayabang si Peiho, tumawa ang anino. Anong tinatawa-tawa mo? Galit na sabi ni Peiho. Mapait na umiling si Heiying, natatawa ako sa iyo na tanga, natatawa ako sa iyong tanga. Sabi na ang dragon ay nanganak ng dragon, ang phoenix ay nanganak ng phoenix, na ang anak ng daga ay maaaring gumawa ng butas, at si Peigo ay isang bayani rin, ngunit paano ka nanganak ng isang basurang puno, ng mamantika na utak ng baboy? Hindi ako maglakas loob na patayin ka. Bakit? Sa mga tuntunin ng pamilya Pei, hindi ka maaaring gumawa ng mga krimen. Galit na umungal si Peiho sa kanyang huling pagtitiwala. Pei's family rules. The following violations. Naghihinalang tanong ng anino. Hindi mo ba alam na malaking krimen ang gawin ang mga sumusunod na krimen sa pamilya ni Pei? I really don't know, but you reminded me, that way, you will be punished for the capital crime of plotting rebellion. Nang matapos ang mga salita, hinawakan ni Heiying ang kamay ni Peiho ng may lakas. Ngunit bigla siyang umiling muli, nakakatwiran na bilang isang tagalabas, wala akong karapatang pangalagaan ang mga gawain ng iyong pamilya Pei. Pagkatapos ng lahat, ang paghihimagsik ay palaging iyong panloob na kabuluhan. Bakit? Natatakot ka ba? Naghahanap ka ba ng dahilan? Inaasahan ni Peiho na si Heiying ay mula sa pamilyang Pei at ang trump card na nilinang ng kanyang ama. Natural, nang marinig niya ang mga salitang ito, naisip niyang hinahanap lang siya ng kabilang partido dahil hindi siya naglakas loob na patayin siya, sirang palusot. Sa ngayon, hindi lamang walang takot kahit kay Titing, ngunit ang kumpiyansa ay naging mas buo. Ngumisi si Heiying, paumanhin, ang salitang takot ay wala sa aking diksyonaryo. Iniisip ko lang kung anong kalendaryo ang gagamitin para patayin ka. Ako nga pala, biglang nanliit ang mga mata ni Peiho, nakatingin sa anino. In the end, I'm the same generation as your father, but you keep insult me here. Hindi ba dapat ang sumunod na krimen? Well, bagamat medyo nag-aatubili, ngunit tulad ng sinasabi, kung nais mong magdagdag ng isang krimen, kung maaari kang magkaroon ng pangalan, kung gayon sapat na upang patayin ka, tama ba ako? Pei Gangzi. Ngumisi si Heiying,
Ang kanyang mga salita ay puno ng lubhang malamig. At halos sa oras na ito naramdaman talaga ni Pei Hyukay na papalapit na sa kanya ang kamatayan. Sinasabi sa kanya ng malay na ang kaharap niya ay tila may intensyong pumatay. Ang lakas ng loob mo. Umungol ng malakas si Pei Hu. Ngunit ang ganitong uri ng dagandong, maliwanag na dahil sa sobrang takot, ay tumawag upang bigyan ang kanyang sarili ng pangwakas na linya. Bahagyang ngumiti si Heiying. Ano ang kinakatakutan ko? Nang bumagsak ang mga salita, direktang gumalaw ang anino sa kanyang kamay, at biglang naramdaman ni Pei Hu na ang kanyang lalamunan ay pinipiga ng dalawang bundok, tila isang patak din sa balde ang kamatayang sakal. Binuksan niya ng husto ang kanyang mga pupil, tinitigan ng madilim na anino sa kanyang harapan. Hindi siya naniniwala na talagang naglakas loob siyang magpakamatay, siya ay hindi nakipagkasundo, at ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas, ang kanyang mga pakikibaka ay naging mas mabagal, at ang kanyang mga paa ay nagsimulang maging mahina. Siyempre, sa sandaling ito, tumigil ka. Isang galit na sigaw ang dumating. Nang lumingon ang lahat, maraming elit ang sumugod mula sa labas ng gate at lumilipat patungo sa anino. Sa isang saglit lang, direktang pinalibutan ng grupong ito ng mga tao ang 3 bilog sa loob at 3 bilog sa labas. Nabawi rin ni Zhu Yanshua ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos uminom ng malakas, lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, ngunit palaging may ligtas na distansya mula sa anino. Ngayon lang siya natalo, at ngayong mayroon siyang Pei Hu bilang isang halimbawa, tiyak na hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging ganoon kadali. Naiinis na pinigilan ni Heiying ang kanyang kamay, nasilaw ang kanyang mga mata, at hindi napigil ang matawa. Ano? Gusto mo ba akong pigilan? Nang bumagsak ang mga salita, inikat niya ang kanyang kanang kamay at diretsyong nagwalas sa kanyang tagiliran. Boom! Biglang sumabog ang bilog sa kanan. Ang mga elit na napaliligiran lang ay agad na natangay ng malaking piraso. Ibigay mo sa akin. Nang makita ito, ikan-away ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay nang hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Biglang, daan-daang elit ang sumugod patungo sa anino mula sa lahat ng direksyon. Malamig na ngumiti si Heiying, diretsyong hinawakan ng isang kamay si Pei Hu, tinadtad ng mga paa, at kasabay ng pagyanig ng lupa, lumilipad na siya sa langit. Pagkatapos noon, nang hawakan niya ito sa kanyang kamay, isang espadang pinalapot ng itim na enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad na masunurin, at iwinagayway niya ang espada. Bang bang bang! Kinuha ang lugar kung saan siya nakatayo bilang sentro, ito ay direktang sumabog sa isang radius na 1 metro. Boom! Ang pinakaloob na mga sundalo na nagtangkang kabkuban si Han Sanchen ay agad na binomba at nagsisigawan. Malamig na tumawa ang itim na anino, at sa sumunod na segundo, sumugod siya sa hukbo ng kaaway na parang multo. Brush brush, tulad ng isang mabangis na tigre na pumapasok sa kulungan ng mga tupa, ang tanging naririnig niya ay isang kaluskos, at pagkatapos ay sunod-sunod na nahulog ang mga elit. Hindi kalabisan na sabihing nakatawid na siya sa Jianglong. Kinagat ni Zhu Yanshua ang kanyang mga ngipin, namuo ang kanyang mukha. Marami na siyang nakitang Panginoon, ngunit hindi pa siya nakakita ng napakaraming Panginoon na tinatrato ang napakaraming elit na parang basura. Maging si Han Sanchen, na nasa sarili niyang anino, ay talagang imposibleng malayang pumunta at umalis sa napakaraming elit, at pumatay. Nakakatakot lang ito, para bang isang walang katulad na master ang pumasok sa nayon ng baguhan. 4 na master, agad na umorder ang Black Mountain Demon Girl at ang iba pa. Itaas mo ang isang tao. Sigaw ni Zhu Yanshua. Nagkatinginan ang 4 na master, at sa sumunod na segundo, pinangunahan nila ang mga lalaki at sumugod sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Lumapit ka sakin. Muli namang ikan-away ni Zhu Yanshua ang kanyang malaking kamay, at saglit, mas maraming tao ang sumugod patungo sa anino. Ang kanilang mga taktika ay napakasimple, kahit na napapalibutan sila, dapat nilang ganap na palibutan si Han Sanchen hanggang sa mamatay. Sa pagdami ng mga master at elite na sumasali, saglit, ang palaruan ng pamilya Pei ay halos puno ng tao. At ang anino ay walang awa pa ring pagpatay, ngunit ang dalas ng mga aksyon ay mas mabagal. Sa huli, grupo pa rin ito ng mga elite at master. Kahit sa mata ng sombra, ito ay basura, ngunit ang basura ay nagiging bundok, at ito ay palaging magiging sanhi ng malaking balakid sa sinumang individual.
Nakikita na ang bilis ng anino ay unti-unting bumagal, kaya't nagsimula itong dumaan sa karamihan ng tao at napapalibutan ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, si Zhu Yanshua ay lubos na nasa sabik. Dahan-dahan lang para sa akin, anak. Manipeo itong lalaking ito, gusto kong mabuhay. Nag-aalalang sigaw ni Zhu Yanshua. Bahagyang huminto ang itim na anino, at malamig na tumingin pabalik sa mga patong ng itim na alon na nakapalibot sa kanya. Sa sobrang dami ng tao at sobrang siksik na pagkubkob, kung magpapatuloy ito, lalala lang ang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, sinulyapan ni He Ying ang basurang si Pei Hu na daladala niya sa kanyang kaliwang kamay, at malamig na ngumiti, wala akong oras para linisin ka ngayon. Gayunpaman, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa gulo. Bumagsak ang mga salita, at sa paggalaw ng kanyang kamay, direktang bumuhos ang itim na enerhiya sa braso ni Pei Hu. Biglang naramdaman ni Pei Hu na parang tinatakan ang kanyang katawan. Hindi lamang niya magagawang pakilyusan ang tunay na chi sa kanyang katawan, ngunit kahit na ang pinakapangunahing mga galaw ng mga kamay o paa ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Napatingin siya sa anino sa takot, hindi niya alam kung ano ang ginawa niya sa sarili at kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod. Bahala sa tatay mo ang buhay ng aso mo, umalis ka na dito. Pagkababa ng boses, hinawakan ito ni He Ying at itinapon. Bigla siyang parang saranggola na may putol na tali, lumilipad sa mga alon ng mga tao at direktang lumilipad sa posisyon kung saan nakahiga si Pei Gu. Boom! Sa mahinang tunog, hindi pinalampas ni Pei Hu ang 1 sentimos, nahulog lang sa harap ni Pei Gu. Ang ganyang lakas, kung may pag-aaralang mabuti, magugulat sila. Sa oras na ito, ang anino ay hindi idle, at iniwan ang kanyang mga kamay. Panahon na rin para malaman ng mga taong ito kung ano ang tunay na Panginoon at kung ano ang tunay na suffocation. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!